Kung meron kayong land bank account o interesado kayong mag-apply ng credit card sa land bank, ano-ano nga ba yung mga dapat nating malaman? At ano na rin yung mga requirements? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Merong iba't ibang credit card na ina-offer ang land bank. Meron sila ng classic, gold, corporate, at government purchase card. Yung classic credit card, kadalasan mas mababa yung limit nito sa gold credit card at ang purpose ito is for individuals talaga, na hindi naman din ganon kalaki yung pinagagamitan ng credit card. Pero kung tingin mo ay madalas mong magagamit yung credit card na yon, halimbawa madalas kang mag-shopping, o basically marami kang binibili at gusto mong ma-maximize na rin yung lifetime points mula dun sa mga binili mo or na-swipe, pwedeng i-consider ang gold credit card. Para naman sa corporate at government purchase card, may mga specific na purpose ito katulad na lang dito from the name itself, corporate para ito sa mga private companies. Ito naman, para sa mga government agencies, kung saan pwedeng malimitahan or pwedeng nilang makover yung hindi na masyadong manual na cash advances. So para sa atin, pwedeng i-consider ang classic or gold credit card. Ano nga ba yung mga dapat nating malaman dito? Unang-una, wala raw maintenance fee, walang over-limit fee, at wala ring installment conversion fee. Kadalasan kasi kapag nag-avail ka, and then gusto mong ipa-convert to installment, halimbawa 3 months, 6 months, meron pang tinatawag na conversion fee dyan. May mga security measure din silang in-apply dito katulad na lang ng 3D, secure one-time password. And remember, kapag may OTP, kahit hindi credit card, kahit ano pa yan, mapa GCash or usual na debit card natin or bank account, dapat hindi natin binibigay yung OTP sa ibang tao. Sinasabi rin dito na isa sila sa may pinakamababang late payment penalty fee at pwede mo i-consider iba't ibang perks at promos na meron dito katulad ng sa discounts at mga global promotions na din, especially kung mahilig kang mag-travel. So magkano nga ba yung bayad dito sa card? Kasi from the website itself, hindi natin siya malalaman. Pero pwede nyong i-check yung mismong form na din. So dito sa downloadable forms, hanapin lang yung credit card. And then meron dito credit card application form. Click natin yan. So ito yung pinaka-form na pwede nyong fill upan. Pwede nyo itong i-download online at ipa-print na din. And then fill upan nyo na lang. Or pwede naman sa branch. Kasi ang pag-apply nito is sa branch din naman. Pero bago kayo pumunta sa branch, maganda na alam nyo na rin yung mga requirements. Kasama na dyan itong 1x1 photo na din. Actually, kapag mag-open din kayo ng savings account sa Land Bank, ang alam ko nanghihingi pa rin sila ng picture. Pero pwede nyo i-double check, possible updated na rin yung process na yan. Pero dito, hihingin sa inyo yung iba't ibang information. Kung sakaling wala kayo nun, maglagay lang ng N.A. Ibig sabihin, not applicable. Especially kung wala naman kayong home loan, wala kayong auto loan, or wala pa kayong ibang card din. Sa pinakababa, pag nag-scroll down tayo, yung last page, andito na yung fees. Yung classic, yung black na card, yung for individuals, kadalasan below 200K, yung limit, ang principal niyan ay nasa 1,000 pesos. Kung supplementary, halimbawa, nag-apply ka ng credit card at gusto mo yung family member mo o yung spouse mo ay may card din, so pwede siyang makihati ng limit sa'yo. Ang tawag na sa kanya ay supplementary. At ang bayad na lang para sa card niya ay nasa 250 pesos. Para naman sa gold, ang annual membership niya ay nasa 2,500, ang supplementary ay nasa 1,000 pesos. Pag gold, mas mataas yung credit limit. That's why kanina na-mention ko na kung sakaling alam mo na madalas magagamit yung credit card, pwede i-consider ang gold dyan. At ang maganda pa is kada gamit mo ng card, kada swipe mo, meron kang na-earn na points na pwede magamit for your travel or other discounts. Ito pa yung ibang mga pwedeng malaman, yung interest rate, ibig sabihin yung i-apply doon sa amount just in case na hindi mo mabayaran is nasa 3% or 36% per year. So kung decided ka na mag-apply ng card sa Land Bank mismo, pwede na itong i-ready. Also, kung pupunta kayo sa branch, mag-prepare na rin ng valid ID. Sa lahat ng transaction na ginagawa natin, especially sa bangko, lagi talagang nangihingi ng ID yan. At ano pa yung ibang hinihingi nila? Dito sa mismong verified Facebook page nila, meron silang pinost about Land Bank AC Cash for Emergency.
At mula sa comment section dito, makikita kung ano nga ba yung requirements. Katulad ng sinabi natin kanina, kailangan ng 1x1 ID picture at yung filled out application form. Kailangan pumunta sa pinakamalapit na land bank branch mismo. May mga karagdagang requirements, especially kung employed kayo. Kung meron na kayong ITR last year, pwede nyo ibigay yun. Nahihingi ito sa HR nga pala, binibigay ito every year. Or kung wala kayo ng ITR, pwede namang manghingi ng Certificate of Employment kung saan nakalagay doon yung sahod nyo and yung iba pa. Katulad ng allowance na natatanggap ninyo or yung latest payslip kada buwan or kada quincenas, meron din ito. Also, kung foreigner kayo, kailangan ng ACR or I-card. At sa valid ID nga pala, mas maganda na dapat government-issued ID, katulad ng national ID, postal ID, passport, or yung UMID ID. So, yun yung mga dapat natin i-consider kung interesado kayong mag-apply ng credit card sa Land Bank. Tandaan lang na sa pag-apply ng credit card, dapat responsableng user din tayo kung saan, kung ano lang yung kaya nating bayaran for the month. Hanggat maaari, yun lang dapat yung paggamitan natin. Unless emergency ito, at kung willing kayong gawin siya in installment, napaka-practical or pwede talagang gamitin ang credit card para dyan. At sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!